0, 1. Let's get started. Hi guys, good morning. Update lang dun sa tools na nabanggit ko sa inyo sa nakaraan nating video, na tayo ay mabibigyan ng tools ng ating godmother dito. Ba't ko siya sinasabi na godmother is because siya yung nangangalaga sa amin. Isa siya sa mga nagli-lead sa amin at nag-guide, tumutulong, na affiliated dun sa agency na nag-handle sa amin. Sa ngayon hindi pa niya ako kino-contact about dun sa tools na nabanggit niya na pwede niyang ibigay sa akin. Pero yung isa sa mga binigyan niya ng tools na nabanggit ko din last video na lilipat na to Arizona. So nagde-declutter sila, at isa yung mga tools na noon ay nabanggit niya rin sa akin na ibibigay niya once nalilipat na sila. At ngayon yung araw na yon. So again, thank you Lord sa blessing sa mga taong ito. Yung blessing na nakuha nila ay ipapasa na sa akin. Ayan. So ngayon babiyahe ulit ako papunta sa Wilmar kasi doon sila nakatira para kunin yung tools. Kasi nag-chat sa akin si Sir Mike, yung friend ko na yon, na ipapasa na sa akin yung tools na meron siya. Actually yun din yung tools na ginamit niya nung kinalikot niya tong sasakyan. So yun, samahan niyo ako and kunin natin yung tools. Alright, so nakarating na tayo sa destination. Nandito na tayo sa bahay ni Sir Mike, yung magbibigay sa akin ng tools. So pag bago pa lang ako makapasok, nakita ko na agad sila Miss Ika palabas dito sa bahay nila Sir Mike. Kasi sila Miss Ika, yung friend na tinulungan kong maghakot ng gamit, sila yung lilipat dito sa bahay na to. And yun, bago ako pumasok doon sa garahe nila Sir Mike, si Sir Mike naman palabas bibili doon ng pagkain. So nung nakita niya ako, ayun, binigay kagad sa akin yung tools. Ayan o, wow, ayan ang mga tools. Ayan, hindi ko alam kung alin dyan yung mga kailangan ko, pero lahat yan ay magagamit ko at malaking tulong yan sa akin para sa mga bagay na gusto kong butbutin. Ayan. So ngayon ay magstay muna ako dito kasi wala rin naman akong gagawin sa bahay, solo lang ako. So imbis na magmukbok ako mag-isa doon, dito na lang. So sila Miss Ika ay lumabas lang, pero sa tingin ko babalik din sila. So si Sir Mike naman umalis at may lang din, may bibili na ng pagkain. Tapos babalik din. So stay muna ako dito. Alright, natapos na tayo doon sa ating kaibigan na si Sir Mike. Ayan, nakuha na natin yung tools. At ayun, napalibre pa ng kain. So ngayon ay pupunta tayo dito sa ayan. Talagang pumunta pa dun. So punta tayo sa Menards para tumingin ng mga tools ulit o mga bagay na pwede nating mabili para ayun, makatulong sa ating pagnangalikot ng mga bagay-bagay. Alright, we're already in. Lamig, sarap. Ayan, andun yung mga chandeliers, ang liwanag banda doon. Yung mga tools nasa buka na lang. Basta mga kailangan mong gamit sa bahay, sa kahit at mga bagay, pagtatanim, sa trabaho, sa kotse, lahat-lahat na dito. Menards ang pupuntahan. Tingin-tingin lang tayo ng mga bagay na pwede natin mabili. Ilaw, mga pampabango ng loob ng bahay, banyo, ito mga working clothes, mga sabon, meron din mga pantalon. Ayan. At ito ang pinuntahan ko, gloves, kasi kailangan protektahan ng aking kamay. Ito yung huli kong binili, gloves.
So, yung putol yung labasan ng daliri. Pero may binili si may binili si Sir Eric na maganda sa kamay Ano, kaya pala hindi ko makita. Nandito sa kabila. Doon ako naghahanap sa kabila. Nandito pala. Yan, ito yun. So, dalawang pares ay $5. Yun naman pala. Kailan dami ko ng gloves sa bahay. Kailangan ko pa ba nito? May bubuhatin pa ba ako? Parang wala naman na akong bubuhatin. Siguro next time na lang. At least alam ko na meron dito. Tsaka lang ko nakusanahan natin. Ito pa, dahil pang style ng iba-ibang style ng gloves. So, hanap pa tayo ng ibang mabibili. Pantalon, underwear, sweater, shorts, tissue, mga plato-plato, mga disposable plates. Ito na ang aisle kung saan tayo titingin ng mga tools. Ayan, napakaraming tools. Pero ang pinakahanap ko talaga yung jack So yung jack na tools ang kailangan ko. Yung may kasama ng ratchet stand para safe na nakapatong yung sasakyan. Kasi mahirap na dumaplis yung jack. Maiipit ka sa ilalim ng sasakyan. Alright, so ang daming tools dito. Ito. Nice din. Ito. Tools. Na kayo. Pwede rin weapon. Bibili pa ba ako ng impact drill? Siguro. Para hindi ako mahirapan sa pagpihit-pihit. Medyo masakit kasi sa kamay. Mahina na yung kamay ko sa pagpihit-pihit. Marami pang tools yan. Pang karpintero. Nandito lahat. Ayan. Yung mga manual. Meron ding mga electric. Ayan. So kailangan lang natin yung tools na magagamit lang natin. Para doon sa mga simpleng remedyo. So titingin tayo sa power tools. Ito mga power tools. Ayan, tatatatat. Kaya lang sa yan, pang karpintero. Tapos ito, ganun din mga pang karpintero. Grinder. Ayan. Tsaka yung mga bala ng grinder. Ayan. Diyan lahat. Kaya lang, asan yung power tools para sa impact? Ayan, ito pa pala. Pang, ang dami. Boom. Ito, impact. Skill. Ito kailangan natin. Ganito. Ito kailangan natin. Kailangan natin syempre yung malaki para mabilis ang ikot. Ito pa. Metabo skill. Yun yung mga brands. Oh, meron din pala ditong Bosch. Kaya ala syempre. Dahil Bosch yan, $260. Pero sure bull ka dyan, Bosch yan Ilang watts to? 18 volts. Wow! Sakit sa bulsa. Ito namang skill ay 20 volts. Pero siya? $120. Mas mura kumpara dun sa Bosch. Syempre Bosch yan may pangalang iniingatan niya kaya ganun kamahal. Ito namang skill merong 20 volts. Yung Metabo meron naman silang ilang meron silang 18 volts. So dito tayo sa skill kung gano'n kasi 20 volts to mas malakas. Ayan. So yan lang po yung mga pinagkakaabalahan kong puntahan para mag-check ng mga prices at para makapangambas, para kung sakaling makaipon tayo ng pera, yun yung mga bibili natin. Ay, hindi ko malaman kung anong kailangan kong bilhin. Wala pa sa plano yung impact drill na yan. So pag-aaralan ko pa. Okay, pag-aaralan ko pa kung ano yung dapat kong bilhin na mas importante. So yun lang naman ang aking pinunta dito. Medyo na-amaze na ang mata ko sa mga ganito. Nasa na talaga ako, nasa Tito era. So ito na yung mga laruan na gusto kong mabili. Toys for the big boys.
Tito Ira is here to stay. Alright. Okay, so tingnan ko doon sa kabila kasi nandun sa kabila yung ano eh, yung jack na kailangan ko para dun sa sounds natin sa kotse. At least alam ko na yung mga dapat kong mabili. Talaga ba? Hindi, pag-iisipan ko pa kasi ang hirap mamili. Ayoko naman na bibili ako tapos pagsisisihan ko sa huli. So kailangan ko munang pag-aralan dahil hindi po napupulot ang pera dito. Pinaghihirapan din. So bibiling ko lang yung kailangan ko sa ngayon. Kagaya nung jack. At yung kailangan ko rin nga pala ng ano, charging port para sa kotse. $19 yung price dito sa ano eh. Dito sa $16 pala dito sa ano, sa Menards. Teka, search ko lang yung prices niya sa ibang ano, ibang store. O kaya do sa Walter. Walter sa Walmart pala, Walter. Wait lang. Okay, so natingnan na natin yung mga dapat tingnan. At yeah, duda ako dun sa ano, sa jack na nandito. Hindi ako kampante. So hahanap ako sa ano, sa Walmart. Pero ang sureball na pwede kong mabili dito is yung jack talaga. Ayan, eto. Sa halagang $74.99. Ano bang mas maganda? Ito na nga, ito na yung pinakamura eh. Trolley jack combo, trolley jack. At may kasama ng stands. Yeah, ito na lang. Let's go. Tayo na, nakabili na tayo ng floor jack na may kasamang ratchet stand. Yun, $74.99 plus tax, so naging 80 point something siya. Alright, so at least yun, meron na tayong gagamitin. At hindi siya, ang ginamit ko na lang ay yung aking credit card. Para hindi masyado mabigat ang pagbabayad. At ngayon naman ay pupunta na tayo sa Walmart para doon bibili tayo ng jack tsaka charging port ng ating sasakyan para hindi na tayo nangangamba na malulobat or something. Let's go. Okay, dito na tayo sa Walmart. At yan, makikiihi muna tayo. Pagkatapos natin makiihi, ayan, titingin na tayo ng kailangan nating mabili. Yung 3.5mm na auxiliary jack para sa kotse at saka charging port yung isasaksak natin sa, syempre sa kotse, para makapag-charge tayo ng mga cellphone. Ayan, para hindi na tayo kakaba-kaba pag nabiyahe na malapit na malobat yung cellphone tas wala nang charge. Alright, so jingle jangle lang muna ako. Okay, tapos na tayong jumingle. So punta na tayo sa aisle kung saan nandun yung mga hinahanap natin. Sa lakad lang tayo ng konti kasi bandang dulo pa yon. So ayan ang mga aisle dito, ang dami. Sa kaliwa ay may mga clearance, mga t-shirts. Ayan. So masaya mamili dito pagka clearance yung section o yung isang stante. Pag naka-clearance, ang mumura ng mga mabibili mo, like t-shirts, shorts, jackets. Yan, yung isa kong vest na nabili ko lang ng $1 kasi clearance, diba? Bago pa yon. Ayan, so ito na. So ito yung hanap natin, Anchor, or kaya itong On. Yung On ay ano lang, $11, papalo na $11. So ito, yung ganito, yan yung kailangan natin para sa ating sasakyan. Pero ano to eh,
USB. So kailangan natin ay type C. Alright, so hanap lang ako. Alright, so sobrang tagal ng pagpili kung alin ba yung bibili natin kasi dalawa yung pinagpipilian ko. So yan, pumili na ako, hindi ko na inisip yung price. So ito na. So meron na tayong jack at meron na rin tayong charging port para sa kotse. Alright, so punta na tayo sa sasakyan para i-test natin if ever na may sira o hindi, maibalik agad natin. Let's go. Alright, so nandito na tayo sa sasakyan and let's try kung nagana na kung nagana nga yung ating mga pinamili. So ito yung binili ko para sa charger at ito naman para dun sa sounds natin. So unahin na muna natin tong jack. Ayan, buksan natin. Ayan, so 6 feet ang haba niya. So hindi ka kakabahan na mahugot kasi mahaba. Ngayon ito yung kotse natin. Ito yung cellphone natin kung saan nandun yung sound. At ito naman yung jack papunta sa cellphone. Ayan, so buksan na rin natin to. Ayun, buksan ko na. Tara, maliit na to. Ay. And then ito na yung ating auxiliary jack. Dito kasi sinasaksak sa may sa may center glove compartment. Okay, nasaksak na siya. So yung radyo ay automatic na namamatay at sasaksak na natin ito dito. Fit siya. At ito naman sasaksak natin dito sa cellphone. Lagyan natin ng konting volume. Punta tayo sa music natin. And tingnan natin kung tutunog. Let's lagyan muna ng volume, ayan, kalahati. So lagyan natin ng isang sound. Play. Alright. So nagana siya. Approve. Okay. Makakapagpatugtog na ako ng gusto kong sounds ngayon. Okay, next naman natin na itetest ay itong ating anchor. Tara. Nakabalot pa. At wala siyang pre na cord. Pero dalawa yung niya, saksakan ng type C at isang type B. Di pala type A. So syempre nagdala ako ng sarili ko para alam mo na, may gina-ensure. So saksak lang natin to sa pinakaitaas. Tapos saksak din natin dito sa ating 12 volt na saksakan sa kotse. At isasaksak ko tong phone. Tingnan natin kung magcha-charge. Paano ba malalaman? Hindi pala to. Huwag pala to. Ito na lang isa. Okay. So tingnan natin. Pag sinaksak, ayun. Hala, hindi nagana. Nagana. Mali lang yung aking pagkakasaksak. Isa pa. Try natin. Hala, bakit ganun? It's not working. What's happening? Wait, kulang ata sa tulak. Wait lang. Ayun, napagana na natin, nagcha-charge na siya. Okay, kitang-kita naka-charge. Okay, kasi meron pang isang port dito sa may center glove box. So doon napagana ko.
So para malaman kung nagana siya, dapat na ilaw yung bilog nung natin adapter. Dito sa malapit sa console, dito sa dashboard wala. So hindi ko alam kung bakit, pero mahalaga ay nagana siya. Alright, so ngayon uwi na ako kasi marami pa tayong kailangang gawin. Actually hindi ko alam kung anong gagawin ko muna, pero at least hindi na sayang yung pagpunta natin dito. Bukod sa binigyan ako ng tools, nakabili rin ako ng tools. At yung godmother namin ay tinuruan ako paano makakuha ng rebates. So dun sa nagastos ko kanina ay makakakuha pa tayo ng rebates. So may kailangan lang akong gawin para makuha yung rebates na yun. Alright, so okay, so tara, uwi na tayo. Let's go.